What's up mga chick boy, nandito naman kayo sa aking panibagong vlog. At ngayon, papakita ko sa inyo yung bago kong patuka sa aking mga manok na talagang napakatipid mga chick boy. So, ito yung nakita ko lang na napapanood ko dati na, pero kala ko dati wala dito mga chick boy na ganun pakain. So, dahil nakakita tayo ng available yung pakain dito, is baka yun ang gagamitin natin lagi. Napaka-effective niya mga chick boy. Napaka-effective niyang gamitin dito sa ating manukan, and ang laking tipid ba. Napakalaking tipid na nakukonsume natin is maliit lang yung kinukuha natin patuka sa kanila, din nakakatibid tayo ng malaki mga chick boy. So malaki yung kikitain natin dahil dito sa bagong patuka natin mga chick boy. So tara, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong patuka. Let's go. So mga chick boy, ito na yung bahog na sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi kong bahog mga chick boy, soya. Ito yung mga ginamit na medyo may amoy pati ito mga chick boy, kasi ito nabasa ito, din pinagpiga lang ito ng mga magtataho ba. Yung pinagpiga nila is binibili ko mga chick boy. Then kaya kailangan natin mag-gloves, hindi tayo marte mga chick boy kasi medyo madikit lang sa kamay yung amoy nito mga chick boy. Kaya kailangan natin maganto, kailangan natin mag-gloves mga chick boy kasi mahirap tanggalin yung amoy niya. Pero okay naman siya gamitin mga chick boy, nakakatipid tayo ng sobrang laking tipid mga chick boy. Hindi naman nagkakasakit yung mga manok natin. Kahapon lang natin ito tinry mga chick boy, yung mga manok natin, no. Nakapagbenta na nga pala tayo halos ilan na ba? 4 na manok mga chick boy, then bali 5 manok na mga chick boy, tapos wala na tayong pabo dito mga chick boy. So puro manok na lang talaga kasi nag-decide ako na hindi na lang mag-alaga ng pabo mga chick boy kasi napakahirap buhayin. Wala pa tayong masyadong budget sa kanya sa pagpaparami ng pabo. Ang pabo ko na ng mga chick boy is nasa labas. So balik tayo sa pinag-uusapan natin mga chick boy. Napakatipid itong soya nito. Kung may soya man sa inyo mga chick boys, pwede nyo gamitin. So minimix ko siya dito sa sa alternative feeds ko mga chick boy. Yung minix ko ng feeds, yung which is meron tong feeds, tapos Integra 2000, tapos Binlid mga chick boy, yung pinagganuhan ng rice, crack rice mga chick boy. So yan yung ginagamit kong pang mix dito para naman magaganda yung manok natin. Din napakaganda rin naman talaga ng manok natin mga chick boy. Ayan, mga bulto rin sila mga chick boy, tumitimbang din sila na maganda. So ayan yung mga manok natin. Din yung ibang inay natin mga chick boy, nakatali na, tinali ko muna kasi parang masama ang panahon mga chick boy. May may bagyo dito sa amin sa Camarines Norte. So santali na din. Ito yung ginagamit kong feeds mga chick boy. Hindi nila kinakain kapag nakaganyan na mga chick boy, pero kapag minix na natin sila dito sa may feeds mga chick boys, kakainin na nila yan. Ubos na ubos yan mga chick boy. Kaya kung gusto nyo subukan yung gantong pakain mga chick boys, pwede nyo naman i-try mga chick boy kasi napaka basic lang nito gawin, napakamura. Kasi kinakapatakan nito mga chick boy dito is ang isang plastic is 50 pesos mga chick boy. Napakarami na nun, baka 5 kilos na yun mga chick boy yung kanon. So pumapatak lang ng 10 kilo yung isang kilo nito mga chick boy. So then yung Binlid naman natin mga chick boy, o yung crack rice is 10 piso din yun ang kilo mga chick boy. So ang laking tipid na nun mga chick boy. So ang bibili na lang talaga natin medyo may presyo is yung feeds and yung crack rice mga chick boy. Yun na lang yung bibili natin medyo may presyo. Then yung mga vitamins mga chick boy, so malaki yung papasok na pera natin dito mga chick boy. Mas malaki matitipid natin mga chick boy kapag ganito yung lagi natin gagawin sa ating manukan mga chick boy. So i-mix na muna natin do, then magpa-plastic tayo mga chick boy kasi medyo may amoy talaga siya mga chick boy. So tara, mamaya papakita ko sa inyo, i-mix ko lang. So ayun na mga chick boy, na mix na natin. Papakita ko sa inyo kung gaano katakaw yung mga manok natin mga chick boy kapag binigyan natin itong pakain na ito. So ayun mga chick boy, kitang-kita nyo naman, napakatakaw talaga nyan. So ito na. Yung sinasabi ko nga pala mga chick boy is hindi nyo naman to kailangan gayahin or kopyahin. So kung gusto nyo lang kopyahin, isasa sa inyo talaga mga chick boy. Pero sa akin, more experience lang yung binablog ko sa inyo, hindi pinapakita ko sa inyo. Hindi naman totally na sinasabi ko na gayahin nyo to. Kumpare lang sa inyo mga chick boy kung gusto nyo gayahin or hindi. Pero para sa akin, napaka-effective nito. So nasa sa inyo na lang talaga kung gagayahin nyo hindi mga chick boy yung ginagawa kong proseso sa aking manukan mga chick boy. So kasi pag alam ko naman na may kinakalabasan din, maganda yung nangyayari. So yun talaga, binabalag ko talaga mga chick boy kung ano lang talaga yung kinakalabasan yung nangyayari din sa aking manukan. So nagsasabi naman ako na if kung gusto nyo gayahin or hindi, nasa sa inyo na yung mga chick boy. So kung hindi, decision nyo na rin. Kung gagayahin nyo is nasa sa inyo na rin. Then yung mga vitamins ko mga chick boys, maganda rin yung mga ginagamit ko mga chick boy. Kung kita-kita nyo naman, kinakain talaga nila, napakatakaw nila mga chick boy. So puntahan natin yung isang inahin dito na nakatali. Tinali ko siya kasi napakalayas niya mga chick boy. Meron tong
Binubulbog siya mga chick boy ng ating inahin. So kailangan natin hulihin yan mga chick boy. Then para hindi siya masyadong argabyado. Kasi iwawalay na din naman yung mga chick boy. So kailangan natin hulihin siya mamaya mga chick boy. So pakainin muna natin sila. Para hindi naman masyadong makawawa yung inahin natin mga chick boy. Binulbog. Buti napaagap tayo ng punta dito sa ating manukan. Nakakita pa natin na may nangyari din sa ating manok natin. Kawawa naman mga chick boy, panot yung ulo. Ganyan talaga mangyayari mga chick boy kapag may matapa kayong inahin. May naaragabyadong mahina mga chick boy. So ito yung mga manok natin mga chick boy. So ito yung possible na sumangkay sa kanin niya mga chick boy. Ayun o, puro dugo. Ito nga yung mga chick boy. So ang gagawin natin, yun lang huli natin mga chick boy. So solusyon na agad natin bago pa lumala. Kawawa naman yun, pero mabubuhay naman yung mga chick boy. Madali naman itong hulihin. Yan. Ayan mga chick boy. Gagawin naman natin dito mga chick boys. Kukulong natin. Ayan. Kasi delikado siya. Iwawalay naman na siya mga chick boy. Kaya ganito na lang gagawin natin ano. So ito nga pala yung kulungan natin. Medyo rugado na. Kasi marami na rin tayo nakikulong dito. Ayan mga chick boy. Papakainin lang natin yan. Kuha tayong pakain. Ayan mga chick boy. Medyo sira-sira na yung ating kulungan, pero okay pa yan mga chick boy. So tara, kuhain natin yung ibang, babawagan muna natin mga chick boy yung iba nating sisiw. Napakarami natin sisiw dito mga chick boy. Almost 30 heads na chicks to mga chick boy. Then kakaunti na yung malalaki natin mga chick boy. Sana naman parang gusto kong itry mga chick boy yung dati kong technique na pagkapisahan nila is winawalay ko agad sila mga chick boy. Hindi ko na sila masyado pinapatagal doon sa inahin. So itatry lang natin yun pag medyo nagka-budget. Kasi pag nabenta ko yung isa kong inahin mga chick boy na pabo, yung mag-asawa, medyo malaki-laking pera yun. Yun ang gagamitin natin pang punan or baka hindi na rin mga chick boy kasi feeling ko magtatagulan. Mahirapan yung ating mga manok. So ito mga chick boy, halos dalawa pala namamatay dito sa sisiw natin, which is okay lang yun mga chick boy kasi hindi pa ganun karami namamatay sa atin. Yan. Ayun mga chick boy yung mga inahin natin. Tatlo yan na may sisiw mga chick boy. Ito ay 8. Yun ay 7. Ito ay 6 mga chick boy. Namatayin to ng isa kanina kasi sobrang hindi maganda ang ating panahon mga chick boy. So yun ang nangyayari kapag hindi medyo maganda ang panahon natin mga chick boy, is namamatay talaga. So ayun ang mangyayari mga chick boy. Ayun yung mga sisiw nila. Medyo tamlayin. Kaya bala ko magpalit ng kaber mga chick boy. Yun yung bala kong gawin dito sa aking manukan. I-mix na natin sila sa kaber para medyo malaki-laki rin yung magiging katawan ng ating mga manok. Upgraded ba mga chick boy? Kasi pure native, hindi to naman pure native mga chick boy kasi meron pa silang mix sa kaber mga chick boy. Pero gusto ko yung kakalabasan is yung inahin nila is hindi pure native mga chick boy. Medyo process na siya sa kaber. So yung native nating manok dito is pure native yun. So medyo papangit, hindi sila medyo maganda ang kakalabasan sa sisiw. Kaya babalik natin sa kaber kasi doon tayo dumami ng sisiw. Doon gumanda yung mga manok natin mga chick boy. Talaga namang mabibigat sila mga chick boy. So i-update ko rin sa inyo mga chick boy kapag bumili na tayo ng kaber. So yun yung pag nakapagbenta tayo ng manok ng pabo na mag-asawa, yun yung gagamitin natin pondo para bumili ng kaber natin mga chick boy. Kahit mga dalawa lang na rooster na pwede natin pambarako. Maghanap tayo ng rooster na na pabarako dito sa ating mga manok mga chick boy. Kasi ito sa mga October or November, ready to lay na to mga chick boy, to mga manok natin kasi 5 months na to. Halos 5 months na yung mga chick boy, yung mga manok natin na yan. Kaya pwede na yan gamitin pang materyales mga chick boy. Naka-set, naka-ano na to mga chick boy. Naka-tawag dito. Nakahanap na tayo dito na pwedeng gawing inahin. Halos nasa 8 yung gagawin natin inahin dito mga chick boy. Pinili talaga natin yung maganda mga chick boy, yung medyo matataas and malalaki ang katawan. So ganun ang pagpili ng mga chick boy, picking. Nag-picking na ako dito and may nakita na akong magandang kakalabasan. So ito maganda to mga chick boy yan. Halos crosses na sila sa kaber pero yung may native pa rin sila. 50% kaber and 50% native mga chick boy. So kailangan talaga natin mag-upgrade ng manok kasi for business talaga to mga chick boy, hindi to for consumption lang mga chick boy. So kanina yung gagawin natin mga chick boy. So bawagan muna natin yung isa natin manok. Then yun lang mga chick boy, sabi ko sa inyo kung gusto nyo gayahin yung techniques ko, pwede nyo gayahin mga chick boy, wala tayong problema dyan. At kung hindi nyo naman balak gayahin,
okay lang naman mga chick boy, hindi tayo expert and binibigay lang natin yung mga natutunan natin mga chick boy sa manukan. So hindi tayo masyadong expert sa gantong pagmamanok mga chick boy, pero marami na rin tayong na-experience na magandang nangyayari. So ito yung dalawa natin, pang release yan mga chick boy, naka-reserve na yan and pakakukuhain na to bukas or sa isang araw. Ayan mga chick boy, kitang-kita nyo naman napakatakaw oh. Yun yung sinasabi ko mga chick boy na napaka-effective nung nabili natin. So bigla lang yun. Kasi dumaan lang si kuya nagbebenta ng soya. Then bumili tayo mga chick boy. So ganun lang yung ginawa natin. So ito. Tawagin na natin isang inayin. Then cut na natin tong video na to mga chick boy. So maraming salamat nga pala mga chick boy kung natapos yung video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe naman mga chick boy. And pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa ilalabas kong video. So ayun lang mga chick boy. Maraming salamat sa panonood nyo. And God bless. Thank you.